Yan o mga kagis o. Ito po yung harapan. Tingnan nyo yung mga alon na lalaki. Dito na nga tayo sa kabila nagtatago. So lakad-lakad ho tayo ron. At tatry ho tayo kung hagis-hagis ho konti. Pag wala talaga, wala na. Try lang ho, try. Parang malalaki alon eh. Woohoo! Try lang ho natin. Oop, strike. Kumakagat oh, tinan niya oh. May hila naman eh oh. Meron. Meron ah. Ha? May hila. Hagis natin ulit, may umihilaw. May umihila. Ayun na ho natin, may umihila eh. Baka pag-uwi natin, tsaka tayo makagatan ng mamaw. May kumagataw kang ina eh. Either cherry yun. Cherry po o lapu-lapu. Ayun oh, strike. Strike oh. Strike. Strike oh, strike. Strike oh mga kagis oh. Ano kaya to? Strike oh. Strike. Strike. Oh. Medyo maganda size. Maganda size mga kagis oh. Malaki. Maganda size mga kagis. Ayun oh, lapu-lapu. Uy. Lapu-lapu. Lapu-lapu mga kagis oh. Uy. Ang laki. Ang laki. Uy. Malaki. Ayun oh, malaki oh. Ayun. Good size. Lapu-lapu. Lapu-lapu po. Ayun oh. Good size mga kagis oh. Naku. Yan sinasabi natin eh oh. Good size po mga kagis oh. Amor. Kunin natin yung ano,
Angat ho natin sa taas. Baka makalpas. Mga kagis, kung kailan pa uwi tayo, tsaka tayo nakadali ng lapu-lapu. Oh. Mabigat din, oh. Taba, oh, taba. Timbangin ho natin kung ilang kilo. Ha, mga kagis, oh. 0.5 kilo, kalahating kilo rin, oh. Kalahating kilo. Ha, naka-strike pa tayo, kalahating kilong lapu-lapu. Siya pa, wagis pa ho tayo, susubok tayo. Hello po mga kagis, magandang umaga po. And fishing adventure po tayo ngayon. Then for today's episode po natin, naka-strike naman po tayo, hindi naman po tayo zero. Kasi marami na rin ho tayong kumbaga catch and release po kanina na isda. Hindi ho natin inuwi at medyo maliliit pa ho. Then ito yung huli nating nahuli o na-strike, 0.5 kilo po na lapu-lapu. So iuwi ko to, sayang naman ho malaki na ho. Tsaka maalon ho yung dagat, sobra kung makikita nyo. Then for our episode for today po, sharing po tayo ng idea o magbibigay ho tayo ng tips para po sa mga baguhang angler po. So ito po is para sa mga baguhan. Ang dapat po nating malaman is bago tayo pumunta ng shore or magpipishing ho tayo, kailangan ho nating palitan ang treble hook ho natin. Lalo na po sa mga jig, nakagaya po nito. Ito po, mga kagaya po nito, jig. So ito po is mga generic na jig lang ho. Pero tested naman po. So tested naman po to, kaso meron ho talaga lumulusot na yung treble hook nila malambot. So gaya po nung nasa taas, nung nakarang naka-strike ho tayo ng mamon, yan o. Naputulan ho tayo ng isa. Ayun yung treble hook na naputol, andyan sa taas. At saka yung isa naman po is sumabit or nahook natin or kumagat, kaso naunatan ho tayo ng treble hook. Andyan yung naunat, kaya ho pala nakalpas. Tinago ko po at para ho may pakita ho sa inyo. At para ho mayroon ho tayong basihan kung bakit to at dapat, kailan at bakit ho tayo magpapalit ng treble hook. So bakit ho tayo magpapalit? Kasi po yun nga ho, iiwasan ho natin yung maputulan o maunatan ho tayo ng treble hook. Lalo na ho pag nakagatan ho tayo ng malalaki. Kailan ho tayo dapat magpalit? Kailangan ho bago tayo mag fishing, napalitan ho natin. Ano ho ba yung dapat nating gawin at ano ho ba yung mga kailangan nating gamitin sa pagpapalit ho ng treble hook. So ito po yung mga kailangan ho natin. So mga kagis, sa pagpapalit ho natin ng jig, ito po yung mga materials na kailangan ho natin. So importante po is yung slip ring nipper. Ito po yung pantanggal ho ng slip ring at pagkakabit ho natin ng slip ring, ito yung kailangan ho natin. Yan ho siya. Then ang sample po ng jig, ito po yung dalawa na mayroon pong original na treble hook na nakakabit na pag nabili ho namin. And then ito po yung binili kong treble hook. Bali ito po Malaysia to, size 4. At meron naman pong Masuri, size 4 din po, pero stainless po siya. At ito naman po itim. Okay, itim po siya. So gagamitin ho natin parehas at tilalagay ho natin parehas. So kukuha lang ho tayo ng tig-isa. Kuha tayong tig-isa. Yan po. At kukuha rin tayo ng isa dito. So magaganda ho yung nila, packaging. So kukuha ho tayo ng isa. Bali ho na gamit na ho natin to kanina, kaso yun nga po kanina sumabit ho naman. So sayang naman po. So mga ganun senaryo po, hindi ho maiwasan yon. Lalo na po kapag jigging game ho kayo or big game. So sa big game po, sometimes po ginagamit po namin is lures. Sometimes naman po is jig. Depende po sa condition po ng isda o ng activity po ng isda. So ganito po yan. So tanggalin natin ng gloves. Okay. So para mas mabilis ang ating pagpapalit or para po makamenos din kayo sa gastos, kung ano po yung as it is na po, kung ano po yung nakakabit na slip ring ho dito, yun na rin po yung gagamitin po ninyo. Kasi po, ito pong slip ring na to, matibay naman po yan. Ang alanganin ho natin is yung gamitin is yung treble hook, gaya ho nito, malambot, napipisil. Hindi yung gaya nito na ito matigas.
Tsaka hutong lalo na hutong isa, mas matigas ito kasi medyo makapal. Ito po sa Thailand yata ho to Japan or kung ano. Ito Malaysia. So magpapalit na ho tayo ng treble hook. So lagi po natin gagawin to, every mag-fishing po tayo, papalitan ho natin ng treble hook. Kasi dati hindi naman ako nagpapalit. As it is now, gagamitin ko na lang. Kaso naka-experience nga ho tayo. Naka-experience nga ho tayo na naputulan at saka naunatan. So kaya po sinishare ko po yung idea to or by experience na po para sa inyo. So tayo na po't magpalit na po tayo ng treble hook. Okay mga kahagis, ganito na po yung gagawin natin. Sa pagpapalit po ng split ring, kung ano po yung split ring na nakakabit ho ron, yun na rin yung gamitin ninyo. Tips na rin ho yan kasi po bawat accessories po ng jig na to is binibili. So para makatipid ho tayo, matibay naman po yan. So yun na rin po yung gagamitin natin. So kakalasin na lang ho natin dito. Tatanggalin nyo lang, hanapin nyo lang pinakandulo ng dugsungan at doon nyo tatanggalin, doon nyo kakabit. Natanggal ko na ho at papalitan naman ho natin ng bagong treble hook. So yung papalit ho natin dito is yung kulay itim. So ito po na Malaysia. So ito yung papalit po natin dito. Medyo siya slim kaysa dun sa inalis ho natin. So mas maganda ho ito. So ito po yung dulo. Yan, ipitin nyo lang po yan dito. Di bumuka na ho yan, tsaka nyo papasok ngayon to. So dahan-dahan ho, medyo maano ho yan, matalas. Yan, tsaka ho natin iikot. Dahan-dahan lang po. Yan, ganyan lang naman po yan. Okay. So yan o, wala akong hulog. So yan o, napalitan na ho natin agad. So itong black, meron hong red nito, kulay red. Mas maganda ho yun. Ito black, maganda na rin ho to, matibay. Tsaka sensor rin ho to, hindi ho makikita masyado ng inag ng isda. Tsaka hindi naman ho mapapansin na isda na may treble hook. Ang titinan ho niya, yung isda mismo, yung jig. Then ito pong luma, bali po ito, iniipon ko to. Kasi may purpose pa rin naman ho to Huwag mo natin tatapon. So iniipon ko po yan. Okay, ito naman po yung isa. So gaya po nung ginawa ho natin kanina, papalitan din ho natin to. Pero ang papalitan naman ho natin is yung puti. Yan. So dalawang variety po ng treble hook ang meron po tayo. So ito po. Ganito lang po yung way ng ginagawa po natin. Is madali lang naman po to. At napaka useful po to. Lalo na po sa mga baguhang anglers na nag-i-start pa lang mag-fishing. So bago lang ho kayo, so alam nyo na, bago ho kayo mag-fishing, alam nyo na po yung dapat yung gawin. So papaltanunin nyo yung treble hook at bago po tayo pupunta ng shore, ayan na, napalitan na ho natin. So kagatan ho tayo ng malaki, ng mamaw, wala ho tayong alinlangan kasi po napalitan na ho natin ang original talagang treble hook, yung jig na gagamitin po natin. So ito lang naman po ang pwede kong ma-share. Sharing po tayo ng idea sa Kahagis TV po. Tips and idea po, Kahagis TV po. Para po ma-enjoy po natin yung fishing. So tips na lang po. Sana po makatulong po ng malaki sa inyo. Kahagis TV po. Sige po, bye-bye po. Uwian na ho tayo. Bye-bye.